Good morning po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito sapagkat muli na naman tayong nagkasama-sama upang tayo ay magpuri, magpasalamat, sumamba sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay nagkasama-sama upang muli na namang sariwain at pag-aralan ang salita ng Panginoon at sama-samang manalangin sa umaga pong ito. Hallelujah. Tayo muna po ay saglit na lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa kapayapaan, sa pagpapala, sa provision mo sa lahat ng mga pangailangan namin. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. At sa umagang ito, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba na samahan mo kami sa aming pong morning prayer and devotion, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo ang salita mong buhay na aming pong maikling pagbubulay-bulayan ngayong pong umaga ay maranasan namin ang sustansya ng iyong mga salita at patuloy na humantong ito sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, hiniling namin na ipagkaloob mo sa bawat isa ang karunungan at kaunawaan upang lubos naming maintindihan ang iyong ipinasasabi sa umaga pong ito. Salamat po, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, ang ating pong Bible verse ay sa aklat po ng Mateo 6, talatang 21. Ang sabi po doon ay kung nasaan ang inyong kayamanan, ay dumoroon din naman ang inyong mga puso. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong saglit na pag-uusapan o pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. So, nilagyan ko po itong ng title na kayamanan. Totoo naman po talaga yon, sinasabi ng salita ng Diyos na kung saan naroon ang ating kayamanan ay dumoroon din naman ang ating mga puso. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Di po ba? Sapagkat ang sabi doon, iibigin ang isa at hihiwalayan ang isa o hahamakin ang isa. Hindi nga po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon o sa Diyos o sa kayamanan. Kaya mapapansin natin doon, sinabi ng verse 21 na kung nasaan naroon ang ating kayamanan ay dumoroon din ang ating mga puso. Amen po ba? Kasi ang kayamanan po ay matindi po ang hatak niyan. Lalo na kung yan ang number one priority ng isang tao. Diba? Ibig sabihin ay duroon at duroon ang kanyang puso. Yun at yun ang kanyang iisipin, yun at yun ang kanyang asikasuhin. Di po ba? Pero hindi po ito isang mensaheng negative. Kasi ang kayamanan naman po, ang kayamanan po o ang yan po ay blessing pagpapala po ng Panginoon yan. Di po ba? Hindi po ito negative message. Hindi natin minamasama ang kayamanan. Kasi ang kayamanan, pwede po yang magamit sa ministeryo ng Panginoon, magamit sa iglesia ng Panginoon, no? Magamit para umunlad ang sarili nating pamilya, umunlad ang gawain ng Panginoon, di po ba? Ang ibig kong sabihin dito, yung salitang kayamanan, ipupunto ko po yung pinakang gustong sabihin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. No?
na mensahe sa atin na gawin po nating kayamanan mismo ay ang Panginoong Diyos. Kagaya ng sinabi po ni Abraham, ang sabi po ni Abraham sa aklat po ng Genesis, ang Panginoon ang aking kayamanan. Sabi po ni Abraham yon. Ang Panginoon ang aking mana. Sa Bagong Tipan naman po, sinasabi po ng Biblia sa aklat ng Matthew 6 verse 33, ngunit higit sa lahat, pag sumakita natin ang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Diba? Amen? Pag sumakita natin ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at lahat ng bagay na pangangailangan natin ay pawang idaragdag ng Panginoon. Amen? Kailangan lang mayroon tayong priority na walang ibang priority natin pangunahin ay ang ating Panginoong Diyos. Kapag siya ang priority natin, siya ang ginawa nating kayamanan ng ating buhay, ng ating buong pagkatao, ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, at ng ating katawan. Kapag siya ang ginawa nating kayamanan, duroon at duroon palagi ang ating puso sa Panginoon dahil mismo ang ating kayamanan ay ang Panginoong Diyos. Kapag siya ang ating kayamanan, laging nandoon ang ating isip, laging nandoon ang ating puso sa Kanya, laging in love tayo lagi sa Panginoon, lagi tayong lumalapit sa Panginoon, lagi tayong nandoon sa Kanyang kalooban, lagi tayong nandoon sa Kanyang presensya. Lagi tayong nandun sa kanyang kagustuhan. Lagi tayong nandun sa kanyang panukala. Kasi ang Panginoong Diyos ang siyang kayamanan natin. Ang siyang prioridad natin. Kapag ang Panginoong Diyos ang ating kayamanan, mga kapatid, ang lahat ng mga pagpapalang nababagay sa atin ay pawang idaragdag na lamang po yan ng ating Panginoon. Lalo na po sa ating mga magigiting na mga lingkod ng Panginoon, sa lahat po ng mga pastor, alam ko pong naiintindihan nila ito at mismo sila personally ay mayroong karanasan sa bagay na ito. Amen po ba? Kasi alam ko may kanya-kanyang mga testimony ang bawat mga lingkod ng Diyos nung ginawa nilang priority ang Panginoong Diyos, nung ginawa nilang kayamanan ang Panginoong Diyos, nakita nila ang kamay ng Diyos, nakita nila ang gawa ng Diyos, nakita nila ang himala ng Diyos. Amen. Ako po, hindi naman po ako sobrang tanda na sa paglilingkod. Hindi ako sobrang tagal na sa ministeryo ng Panginoon. Pero napatunayan ko na kapag talagang inuna natin ang Panginoon at siya ang ginawa nating number one, siya ang ginawa nating kayamanan sa buhay natin, hindi talaga po tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan natin ibibigay ng Panginoon. Napatunayan ko po yan. Maging nung ako ay naglaylo na sa paghahanap buhay, napatunayan ko na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, na kapag ang puso niya ay palaging nasa Panginoon, na kapag ang puso niya ay laging nakatuon doon sa kalooban ng Panginoon, na ang ginagawa niyang kayamanan mismo ay ang Panginoon, ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kayamanan at pagpapala na galing sa Kanya, galing sa kabutihan, no, ay hindi po niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya magtiwala lang po tayo, umasa tayo sa Panginoon. Amen? Ang pinakang malaking puntos dito sa pagbubulay natin ng salita ng Panginoon ay ang kayamanan. Sapagkat kung ano yung kayamanan mo, doon at doon yung iyong focus. Kung
ulitin ko, yung pinakang kayamanan mo, doon at doon ang iyong puso. Kapag ang pinakang kayamanan natin ay material na bagay, pera, negosyo, doon at doon yung puso mo. Hindi ko po minamasama ang pera, hindi ko minamasama ang material na bagay o ang anumang business, maganda po yan. Pero dapat yan po ay pangalawa o pangatlo na lamang sa buhay natin. Ang pinakang kayamanan natin dapat ay ang Panginoon. Kasi kapag ang Panginoon ang siyang kayamanan natin, duroon at duroon ang iyong puso sa Panginoon. Duroon at duroon ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon. Amen. At lagi kapating excited, di po ba? Di ba sa mga may kayamanan, pag po yan ay gumaganda-ganda ang income, gumaganda-ganda ang kita, excited po siya sa bagay na yon, excited niyang bilangin ang kanyang tinubo. Di po ba? So, kapag si Lord ang kayamanan natin, hindi naman papayag ang Panginoon na wala tayong tutubuin o na wala tayong pagpapalang makakamit kapag si Lord ang ating ginawang kayamanan. Amen? Hindi natin ini-speak yung bagay na yon, o kahit hindi natin ini-speak ang bagay na yon, yung mga tubo, yung mga pagpapala na galing sa Panginoon. Ang Lord, tandaan po natin, alam niya ang kanyang gagawin. Kahit hindi natin siya turuan, kahit hindi natin sabihin na, Lord, naglilingkod ako sa iyo ng tapat. Alam ng Panginoon kung ginagawa mong may katapatan at buong puso ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ang Panginoon, alam niya ang kanyang gagawin. Ang Panginoon ay hindi nagkakamali. Kung tayo ay nagtatapat sa Panginoon at siya ang ating prioridad, siya ang ating kayamanan, alam niya ang kanyang gagawin. Kahit hindi mo sabihin sa Panginoon yung mga bagay na dapat mong makuha, no? Kahit hindi mo po sabihin yon, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ibibigay niya yung nararapat para sa iyo at para sa akin na ginagawa mong pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Nawa ang salita ng Panginoon ay naging encouragement sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat sa encouragement na pinagkaloob mo sa amin, na kung nasaan naroon ang aming kayamanan ay dumuroon din naman ang aming puso. Nawa yung pinakang positive o pinakang malaking puntos na mensahe ay nakuha namin, na ang gawin naming kayamanan ng aming buhay ay walang iba kundi ikaw, Panginoong Diyos. Kapag ikaw ang ginawa naming kayamanan sa buhay namin, laging duroon at duroon ang aming puso. Laging duroon at duroon ang buhay namin doon sa kalooban mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang nandirito. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at nagnanais na gawin kang kayamanan sa buhay ng bawat isa sa amin. At lahat ng mga bagay na pangangailangan namin, pawang idaragdag mo, pawang ibibigay mo at